Noong September 24 sa New York, inanunsyo ng Estados Unidos ang isang bagong pondo na nagkakahalaga ng humigit kumulang $55 million para sa mga bansa sa Indo-Pacific, kabilang ang Pilipinas. Ipinahayag ito ni US Secretary of State Marco Rubio sa isang maritime ministerial meeting sa gilid ng United Nations General Assembly, kung saan nagtitipon ang mga pinuno at kinatawan ng iba't ibang bansa upang talakayin ang mahahalagang pandaigdigang isyo. Layunin ng nasabing pondo na tulungan ang mga bansang kabilang dito na maprotektahan ang kanilang malawak na karagatan at labanan ng iba't ibang iligal na aktibidad sa dagat. Lumahok sa pulong ang humigit kumulang 40 mga bansa na nakatuon sa mga banta sa maritime security, kabilang ang mga panganib sa shipping lanes at critical undersea infrastructure. Kasama ring nag-host ng event ang Pilipinas at Japan. Patunay na malaki ang interes ng mga bansang ito na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at paglipad. Ayon kay Rubio, mahalaga ang pondo upang mapalakas ang kolektibong aksyon laban sa common maritime threats, lalo na sa South China Sea kung saan patuloy ang tensyon. Binigyang diin niya na ang pagtutulungan ng mga bansa ay kritikal upang mapanatili ang kalayaan sa dagat at maprotektahan ang malayang daloy ng kalakalan. Sa kanyang pahayag, tahasan niyang tinuligsa ang expansive and unlawful maritime claims ng China. Sa kabilang dako, nananawagan din si Philippine Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na kundinahin ang mga bansa na hindi kumikilala sa international na batas pandagat at nagsasagawa ng agresibong aksyon. Ngayon mga kapatid, ang anonsyong ito ay hindi lamang simpleng tulong pinansyal mula sa Amerika. Isa itong malinaw at kalkuladong estratehikong pahayag mula sa Washington na nagpapakita ng pangmatagalang plano nito para sa rehiyon. Sa nakaraang 8 taon, mahigit $1.5 billion na ang naipundar ng Estados Unidos para sa maritime security assistance sa buong Indo-Pacific. Ibig sabihin, ang $55 million ay hindi stand-alone na inisyatibo kundi karugtong ng kanilang matagal ng kampanya para panatilihing bukas at ligtas ang Indo-Pacific mula sa panghihimasok ng anumang makapangyarihan, lalo na ang China. Para sa Pilipinas, ang pondo ay malaking tulong lalo na sa gitna ng mga insidente ng panghaharas ng Chinese Coast Guard at maritime militia. Mula sa paggamit ng high-pressure water cannons hanggang sa mapanganib na maneuvers, paulit-ulit nang nahaharas ang mga Philippine vessels sa West Philippine Sea, partikular sa mga lugar tulad ng Ayungin Shoal at iba pang bahaging sakop ng ating eksklusibong economic zone. Sa pamagitan ng tulong pinansyal na ito, maaaring mapahusay ang kakayahan ng Philippine Coast Guard at Navy sa surveillance, pagresponde sa krisis at pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng ating soberanya. Mahalaga rin ang timing ng tulong na ito, lalo na't patuloy na pinapatatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matibay na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Simula nang maupo siya sa pwesto, malinaw ang kanyang naging desisyon na mas paigtingin at gawing mas bukas ang ugnayan sa Washington bilang tugon sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng rehiyon. Sa pamamagitan ng ganitong pondo, mas nagiging posible ang mas malawak at mas detalyadong joint military exercises, mas sopistikadong training programs para sa ating mga sundalo at Coast Guard personnel, at mas mabilis na pag-upgrade ng ating mga maritime assets tulad ng mga patrol vessels, radar system at communication networks. Kung susuriin namang maigi, ang $55 million ay hindi namang ganap na malaki kung ihahambing sa lawak at bigat ng problema sa rehiyon, lalo na kung ikukumpara sa $1 trillion na kalakalan at mga panganib na nakataya rito. Ang South China Sea ay isa sa pinakamahalagang shipping lane sa buong mundo, kung saan dumadaan ang tinatayang $1 trillion na kalakal at mahahalagang enerhiya bawat taon at nagsisilbing pangunahing ugat ng pandaigdigang ekonomiya. Gayunpaman, ang pondo ay may malaking simbolikong halaga sapagkat malinaw nitong ipinapakita ang dedikasyon ng Estados Unidos na manatiling aktibo at nakikilahok sa rehiyon. Ipinapakita rin ito ang kanilang kahandaang umalalay at makipagtulungan sa mga kaalyado upang matiyak ang kalayaan ng paglalayag at paglipad. Gayon din ang tuloy-tuloy na pag-agos ng kalakalan na mahalaga hindi lamang sa mga bansang karatig dagat kundi pati sa buong mundo. Ang pagpupulong naman sa New York na dinaluhan ng humigit kumulang 40 mga bansa ay malinaw na nagpapakita ng lumalawak at lumalakas na koalisyon na handang manindigan laban sa anumang unilateral na aksyon ng China sa karagatan. Ang presensya ng ganito karaming bansa mula sa Asia, Europa at iba pang panig ng mundo ay matibay na patunay na ang isyu sa South China Sea ay hindi lamang simpleng usapin ng mga direktang claimant states tulad ng Pilipinas at Vietnam, kundi isang pandaigdigang alalhanin na may implikasyon sa kalakalan, seguridad at internasyonal na batas. Ipinapahiwatig din ito na nakikita ng maraming bansa ang pangangailangan para sa collective action at mas organisadong diplomatikong hakbang upang tiyaking protektado ang freedom of navigation at ang kalayaan ng himpapawid. Dapat ding tandaan na ang mga bansang tatanggap ng tulong tulad ng Vietnam, Indonesia, Malaysia at maging ang maliliit ngunit estratehikong mga isla sa Pasipiko ay may kanya-kanyang umiiral na tensyon at alitan sa Beijing kaugnay ng mga teritoryo at karapatan sa dagat.
Ang kanilang sabayang pagtanggap sa pondong ito mula sa Estados Unidos ay malinaw na nagpapakita ng pagkakaisa at kolektibong layunin na labanan ng iligal na pangingisda, maritime trafficking at iba pang uri ng paglabag sa kanilang sovereign rights at pandaigdigang batas pandagat. Sa tulong na ito, mas nagkakaroon sila ng kakayahan at kumpiyansa na magpatrolya, magsagawa ng surveillance at mabilis na tumugon sa mga banta. Bukod dito, maaari rin itong magbigay ng mas malakas at pinag-isang boses sa loob ng ASEAN na magagamit upang harapin at kausapin ng China sa mas matatag at mas maimpluwensyang paraan. Sa kabilang banda, malamang na makita ng Beijing ang hakbang na ito bilang isang malinaw na provocation at paghamon sa kanilang impluwensya sa rehiyon. Karaniwan ang tumutugon ng China sa ganitong mga pangyayari sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas maraming Coast Guard at mga maritime militia vessels o kaya sa pagdaraos ng malakihang military exercises sa mga pinagtatalunang bahagi ng karagatan upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at pag-angkin. Posibleng lalong uminit ang tensyon sa rehiyon na maaaring magdulot ng mga tinatawag na gray zone operations kung saan walang tahasang digmaan, ngunit malinaw ang pagpapakita at paggamit ng puwersa upang takutin o hadlangan ang iba pang bansa. Sa ganitong sitwasyon, tumataas ang panganib ng aksidenteng sagupaan o miscalculation na maaring mag-escalate sa mas malawak na krisis, isang bagay na ikinababahala ng maraming eksperto at diplomat sa rehiyon. Kung titignan din ang mas malawak na larawan, ang $55 million na pondo ay malinaw na bahagi ng mas malaking estratehiya ng Estados Unidos upang pigilan at kontrahin ang patuloy na paglawak ng impluensya ng China sa rehiyon. Hindi lamang ito simpleng tulong pinansyal, kundi isa ring patunay ng pangmatagalang layunin ng Washington na ipagtanggol ang umiiral na International Maritime Order. Sa pamamagitan ng mga regular na Freedom of Navigation Operation, pinapalakas ng Amerika ang mensahe na ang mga daanan sa dagat ay dapat manatiling bukas para sa lahat at hindi maaring angkinin ng isang bansa lamang. Para sa Pilipinas, napakahalaga na magamit ng tama at epektibo ang tulong na ito upang masigurong may konkretong resulta ang bawat dolyar na pinagkakaloob ng Amerika. Ang pondo ay maaring ilaan sa pagpapatibay ng maritime law enforcement, kabilang ang pagbili ng mga modernong barko, surveillance equipment at advanced radar system na makakatulong sa mas maayos na pagbabantay ng ating karagatan. Mahalaga rin ang pagpapalawak at pagpapahusay ng pagsasanay ng mga tauhan, lalo na sa mas sopistikado at high-tech na mga operasyon upang maging handa sila sa anumang banta o insidente sa dagat. Ngunit kasing halaga rin ang pagtitiyak na may malinaw na transparency, tamang pamamahala at maayos na accounting upang hindi masayang o maibulsa ang pondo. Hindi rin dapat iasa na lang ng Pilipinas ang lahat ng aspeto ng pambansang seguridad sa tulong at proteksyon ng Estados Unidos o alinmang dayuhang kaalyado. Ang ganitong uri ng suporta ay dapat ituring bilang isang catalyst o pampasigla lamang at hindi bilang pangmatagalang solusyon sa mga isyong pangseguridad na kinakaharap ng bansa. Kailangang magpatuloy at pabilisin ang sariling modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang magkaroon ng sapat na kakayahan ng ating mga sundalo at maritime forces na ipagtanggol ang teritoryo ng hindi nakadepende sa ibang bansa. Kasabay nito, mahalagang palakasin ang sariling defense industry at lokal na produksyon ng mga kagamitan, teknolohiya at armas upang unti-unting maabot ang antas ng self-reliance at strategic autonomy. Sa ganitong paraan, masisiguro ng Pilipinas na kahit mawala o mabawasan ang dayuhang tulong, mananatiling matatag at handa ang ating pambansang depensa sa anumang banta. Mahalaga ring isaalang-alang ang aspetong pang-ekonomiya. Ang kalayaan sa paglalayag ay hindi lamang usaping militar, ito ay pundasyon ng pandaigdigang kalakalan at pangmatagalang pag-unlad ng rehiyon. Ang anumang banta sa mga shipping lane sa South China Sea ay direktang tatama sa supply chains, magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at maaring magpabagal sa ekonomiya ng maraming bansa. Kaya ang hakbang ng US ay hindi lang proteksyon para sa mga kaalyado, kundi isang hakbang para pangalagaan ang pandaigdigang ekonomiya at tiyaking tuloy-tuloy ang maayos na daloy ng kalakalan sa buong mundo. Ang ganitong malawak na suporta ay hindi lamang nagpapalakas ng legal at moral na posisyon laban sa sinumang lumalabag sa international law, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Sea, kundi nagpapadala rin ng malinaw na mensahe na ang pandaigdigang komunidad ay handang kumilos upang ipagtanggol ang prinsipyo ng malayang paglalayag at mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Ito ay mahalagang hakbang upang pigilan ang anumang agresibong hakbang at hikayatin ng mapayapang resolusyon ng mga alitan. Gayunpaman, hindi maiiwasang magkaroon ng pag-aalinlangan. May mga bansang maaaring magtanong kung ang hakbang na ito ay hindi ba taktika lamang ng Estados Unidos upang higit pang palawakin ang sariling impluensya at mapanatili ang pangingibabaw nito sa Indo-Pacific. Maaari rin itong tignan bilang mahalagang bahagi ng kanilang great power competition laban sa China, kung saan ginagamit ang tulong pinansyal at diplomatikong suporta bilang estratehikong sandata. Sa ganitong pananaw, posibleng mailagay ang mga recipient countries sa gitna ng isang masalimuot na geopolitical tug war,
kung saan kailangang mag-ingat ang Pilipinas at iba pang kaalyado upang hindi maipit sa labanan ng dalawang malalaking kapangyarihan habang pinapangalagaan ang sariling pambansang interes. Mahalaga para sa Pilipinas na balansehin ang relasyon nito sa dalawang makapangyarihan. Halimbawa, habang tumatanggap tayo ng tulong mula sa Washington, dapat pa rin nating panatilihin ang bukas na linya ng komunikasyon sa Beijing upang maiwasan ang biglaang eskalasyon ng tensyon. Ang maingat na diplomasya ay susi upang mapanatiling matatag ang ekonomiya at seguridad ng bansa. Sa panig ng Estados Unidos, ang hakbang ay nagbibigay din ng malinaw na mensahe sa kanilang mga kaalyado. Ipinapakita nitong handa silang maglaan ng pondo at suporta, hindi lamang sa salita, para protektahan ang mga prinsipyo ng International Maritime Law. Ito ay isang paraan upang patatagin ang tiwala ng mga kaalyado na hindi sila iiwan sa oras ng pangangailangan. Sa huli, ang $55 million Maritime Security Fund ay isang pahayag ng South China Sea ay hindi vacuum kung saan maaring mangibabaw ang isang bansa lamang. Ito ay kolektibong espasyo na dapat mapanatiling bukas at ligtas para sa lahat ng gumagamit nito. Ang pagtutulungan ng mga bansa kasama ang suporta ng US ay mahalaga upang mapanatili ang katatagan at kaayusan. Sa kabuuan, ang hakbang ng Estados Unidos ay parehong simboliko at praktikal. Ito ay nagpapatunay ng international community kasama ang Pilipinas ay seryoso sa pagtatanggol ng karagatan laban sa mga paglabag sa batas. Para sa Pilipinas, ang pondo ay pagkakataon at hamon. Tiyakin na ang tulong ay mauuwi sa tunay na pagpapalakas ng depensa habang pinapanatili ang balansing ugnayan sa parehong Washington at Beijing upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!